May magandang balita nga pala guys, ang Albertaon immigration. Merong mga nag-isip na lumipat na ng ibang probinsya. Talagang magbukas ang window ng opportunity, sunggab ka agad. Porsigihin mo talaga na once mag-eligible, apply ka agad. Dito sa Canadian Superstore ngayon guys, kasi ako may bibilhin eh. May nakita na naman kasi ako kay panlasang Pinoy. Magano ako yung parang pork barbecue level up, pero hindi iihawin. Nakakatamad kasi mag-iihaw, maglilinis na naman ng ihawan. So bilang ko dito ng pipino. Ito tamang pipino. Tapos ano pa ba, kamatis na cherry tomato. Kakatid ko lang sa dalawang bata sa school, muntik bang maliit. So kaya tayo nakakadaan pa dito sa Canadian Superstore na hindi pa tayo inaantok. Kasi guys, hindi ako nakapasok kagabi. Masama yung pakiramdam ko kagabi, sakit ng tiyan ko, kaya sabi ako sa amo ko hindi na lang ako papasok. Binili ko guys hindi akong lemon, pambabad nga kasi bababad ko yung pork chop yata yun nasa bahay, hindi liempo. Bili ako ng pipino, isang piraso, nakamahal. Tapos saging. Bibili rin ako ng bibili ako ni mami ng asukal na puti. May sibuyas pa naman kami, sibuyas na pula, meron pa ba kami? Puro puti lang yan nandito. Text ko nga muna si mami kung meron kami sibuyas na pula. Ito pala ako ng kamote. Sarap kasi magkamote minsan. Kahapon nag-try ako ng banana Q, kaso gamit ko yung nabibili dito sa Asian store na saba. Okay naman siya kaso hindi ko alam kung bakit nung naluto ko parang meron siyang taktak, parang meron siyang pakla kahit hinog naman na talaga yung saging. Kinain ko pa yung saging nung hindi ko pa naluluto bali hinog. Kinain ko, okay naman. Nakakapagtaka nung naluto, mapakla. Hindi na lagi nakakapag-vlog kasi wala na busy. Tapos lately ito nag-overtime ako. Kaso kahapon nga sablay. Overtime ako, sabay kahapon di ako nakapasok. Bawi na lang ulit ako. Marami pa naman akong leave credits. Tapos ang nakakainis, kaya sabi ko pag masama pakiramdam talagang wag nang pasukan. Kasi mag-plot ka ng leave, hindi rin naman sigurado kung ma-approve. Para saan yung vacation ko? Hindi ko naman yun wala naman akong plano mamakasyon ng mahaba, no? May leave credits ka, may vacation ako na naipon, pero hindi ko naman din nagagamit. Di gamitin ko pag masama yung pakiramdam ko, hindi na ako papasok talaga. Yan sabi ko sa sarili ko. Kaya ba ako nandito? Bibili ako ng asukal na puti. Gagamitin yata ni mami, magbe-bake siya. May hinahanap ko lemon. Mga lemon. Saan kaya yun? Lemon na yung nasa bote na. Bibili na rin ako nun. Pero bumili ako ng tunay na lemon pang gagamitin ko mamaya. Ayun, nag-text si mami, wala raw pala kaming sibuyas na pula. Ayun yung masarap ilagay sa barbecue. Kaya bibili ako kahit isang piraso lang. Nakita ko na. Ito. Real lemon. Real lemon na nasa bote. At babalik ka pala sa sibuyas. Bili na ako. Wala na rin doon pala kaming ibang sibuyas sa bahay. So dadagdagan ko na isang piraso lang sana ng pula bibiling ko.
Kaso hindi kasi kami dito sa Real Canadian Superstore bumibili ng ng sibuyas na maramihan. Usually sa Costco kami bumibili. Itong kasi talaga sulit, marami talaga laman. May magandang balita nga pala guys ang Alberta on immigration, kasi nung isang araw lang, nung June 3, nag-announce na ulit yung Alberta na i-resume na yung AOS specifically, yung Alberta Opportunity Stream. So siguro nabalitaan nyo na, or ilan kayo sa mga nag-aabang kung kailan ulit magre-resume to. At sa hindi nakakaalam nga pala, ito kasing Alberta Opportunity Stream, dito kasi pumapasok karamihan yung mga international students na gumraduate na eligible na para mag-apply ng PR, at saka yung mga temporary foreign workers, kalimitan dito pumapasok sa AOS. Dito sila kumbaga nagiging permanent residents sa ganitong stream or ganitong pathway. At unexpectedly noong February 15, kung hindi ako nagkakamali, bigla na nga lang nag-announce ang Alberta na nag-pause itong stream na to. So ang dahilan, sobrang dami na nga kasi ng ng backlog ba. Kumbaga parang isang tambak na yung application na nandoon, nasa queue, pero hindi napaprocess. At isa na kami doon. Kasi kahit paano guys, sumampa naman tayo. Nung nag-eligible si Joyce para mag-apply, agad-agad inayos niya yung mga documents niya. Dito kasi ang international students kailangan nakapagtrabaho ng 6 months na related doon sa pinag-aralan nila para makapag-apply ng sa AOS nga. Sakto naman nangyari yon nung December, kaya December 4 nag-apply na rin siya dito. At hanggang ngayon nga ay naghihintay nga kami. So maswerte dahil nakaabot kami doon before siya mag-post. Pero yun nga, ang processing times grabe, humaba na ng humaba. Yung dating mga 2 months, ganyan, 3 months, kami ngayon ay 6 months na naghihintay ng nomination. So yun ang tawag dito, yun ang isang dahilan kung bakit pinost din ng Alberta yung itong stream na to, para maayos nila kumbaga yung backlog, makahabol sila. So nung in-announce yun nung February 15, maraming nadismaya, maraming nagre-ready na ng mga documents, ng mga requirements, and then suddenly biglang isinara nga yung AOS and indefinite, kumbaga hindi alam hindi sinabi kung kailan magre-resume. So basically mag-resume na nga ulit siya as per the last announcement. Magre-resume sa June 11. So ibig sabihin umabot ng 4 months na yung post na hindi sila tumanggap ng kahit na anong application. So maraming maubusan na ng status dito, ng permit, tapos hindi nila alam kung paano sila magiging permanent resident, kung paano sila mag-a-apply. Merong mga nag-isip na lumipat na ng ibang probinsya. So isang napakagandang balita to para sa ating lahat, na especially sa inyo na mga naghihintay nga kung kailan to magre-resume. So may mga nga lang, kumbaga may mga limitations or may cap kumbaga kung ilan yung tatanggapin. At bali ngayong 2024 meron na lang 7 dates na natitira. So parang basically June, July, August, September, October, November, December. So bali 7 dates, kasi 7 months na lang ang natitira for 2024. And dahil may na-receive na bilang ng kung ilang libo yung na-receive ng Alberta na pwede nilang ibigay ng nominations from the federal, so yun yung i-distribute nila. Kumbaga every month kapag na-reach na yung quota, yung limit, stop na ulit and then wait na ulit for the next date for the application para sa AOS. Napakabilis napakabilis kasing mapuno, napakabilis. Talagang kailangan, kumbaga, kumpletuhin mo agad ang requirements mo, and once mag-eligible ka, talagang kailangan bilisan mo yung application kasi napakabilis mapuno, napakadami nang naghihintay dito na
makapag-apply. Talagang magbukas ang window ng opportunity, sunggab ka agad. Dapat ganoon din talaga yung mentality ng mga nag-a-apply Hindi pwede yung patenga-tenga, or kailangan magpursigihin mo talaga na once mag-eligible, apply ka agad, kasi pabilisan na rin yung labanan dito. So yun, napakagandang balita sa inyo, ano? Ayan, pakita ko sa inyo yung mga limitations. So ito nga, itong ipapakita ko sa inyo, basically ito yung timeline ng mga naganap or mga announcements ng probinsya ng Alberta tungkol sa immigration streams nila. At bali noon ngang February 15, dyan makikita natin na in-announce nga nila na ipopost nila ang Alberta Opportunity Stream, at hindi nila sinabi kung kailan ito magre-resume. So it is just nito nga lang June 3 nang naglabas sila ng announcement na by June 11 ay babalik na nga itong Alberta Opportunity Stream under new guidelines. At ito na nga yung mga guidelines na, or ilan sa mga guidelines na inilabas nila. Ito nga yung sabi ko sa inyo kanina na meron na lang 7 dates for 2024 kung kailan sila mag-a-accept ng application. Then each month, may specific number of application lang natatanggapin. Pag na-reach na ulit yung specific number of applicants na pwedeng mag-apply, post na siya ulit or ititigil na siya ulit hanggang sa susunod na, basically sa susunod na buwan for the next application date. Tapos, ang application dates and estimates of processing times, kailangan check-checkin na lang natin lagi dito sa website ng Alberta kung ano yung status. Kaya dun sa mga nag-aabang, talagang dapat lagi tayo mag-check and make sure na laging ready na yung mga requirements para on the spot, sunggab agad, di ba? At hindi tayo napapag-iwanan sa mga balita. At ito nga yung sinasabi kong total number of nominations na pwedeng ibigay ng Alberta, 9,750 for 2024. So yun nga guys yung update. Kaya dun sa mga nag-aabang at muntik nang nawala ng pag-asa, so ito na yung hinihintay natin. And kailangan mag-ready na kagad para once mag-open ito, agad maka-apply kagad kayo. At doon naman sa mga kagaya namin na kumbaga nakapagpasa na at nag-aantay na lang ng nomination from the province, edi tiyaga lang talaga, hintay-hintay lang, and at the right time. Alam naman natin na dadating din yan, and hopefully umaasa tayo na by these measures na ginagawa ng Alberta, mas bumilis-bilis na yung mga processing times at umusad na yung mga applications na dati nang nandyan sa nakapila dyan na hindi pa na nagagalaw hanggang ngayon, di ba? So yun lang, tiwala lang, di ba? Dadating din yan. At yun lang muna mga kaibigan, and thank you for visiting our channel, and please like and subscribe. Thank you, and see you on the next vlog. Bye.